What's up guys? Today, pag-usapan naman natin yung Ford Ranger Raptor. Ito ba yung best mid-size pickup truck you can buy right now? Alamin natin sa test drive yan. Let's go! So based on the looks pa lang guys, I think this is the most good looking pickup truck in the segment. Mas malaki at mas mataas ang kanyang ground clearance compare sa normal Ranger natin. Naka-dual front and rear tow hooks. Lahat ng ilaw dito sa exterior and fog lamps naka-LED na rin. Yung fender flares niya, tama lang yung laki, nagbe-blend sa design, hindi awkward. Unlike sa competitor niya. Naka-matrix LED yung headlights at gumagalaw yan kung saan naka-align yung steering wheel. Ang laki din ng gulong niya, naka-BF Goodrich. 17-inch alloy wheels with 285/70 tire size. Off-road ready agad. Dito naman tayo sa interior. So mapapansin nyo, napaka-welcoming ng design at napakaganda ng seats. For me, this is the nicest interior design in the pickup segment. Naka-fully digital yung kanyang instrument cluster katulad ng sa Ranger natin. Mas marami lang siyang information na naka-display. Etong fully digital sa mga sasakyan is napaka-normal na ngayong 2024. Kasi nasa digital era na tayo, so wag na natin patagalin, test drive na natin to. Under the hood, meron itong 2-liter bi-turbo diesel engine. Meron itong max output na 210 HP at 500 Nm of torque. So hindi lang sa looks malakas ang Raptor na ito, pati sa performance. At naka 10-speed automatic siya. Ito ay may SRP na 2,339,000. Kung i-compare ito sa Toyota Hilux GRS, mas mahal ito ng 147,000. So after natin ma-test drive, alamin natin kung worth the price siya. Nakailang ikot din tayo dito sa test drive area nila para magkaroon tayo ng magandang impression sa performance ng Raptor. Manonotice nyo talaga yung quietness niya na para ka lang nagda-drive ng gas type na engine. Maririnig mo lang yung engine niya kapag nagfo-floor ka ng gas, pero ang sarap pakinggan ng engine sound. Napaka-torque nitong Raptor at napaka-responsive. Andun talaga yung power niya. Kapag kailangan mo, instant ibibigay niya. Napaka-comfortable din ng seats niya. Naka 10-way power front seats at lumbar support. Yung 10-speed automatic transmission niya, napaka-smooth. Halos hindi mo maramdaman yung shifting. Kung madalas ka sa highway at mag-long ride, dun mo ma-appreciate yung 10-speed automatic niya compare sa 6-speed automatic lang sa ibang competitor. Dito sa second row seats, mas maluwag siya compare sa GRS. Yung NVH niya maganda, napakatahimik dito sa loob. Mostly soft touch material din yung ginamit dito sa may dashboard. Napakatirik ang araw pero ang lamig dito sa loob. And mind you, yung fan namin nakaset lang sa 1 yan. Yung temperature naman nakaset sa 22. Yung 360 camera niya, napakalinaw. Kaya manonotice mo agad na mataas yung resolution niya at napaka-responsive ng touchscreen. And based on my experience sa ating Ranger, never pa siya nag-hang or nag-lag. Ang gusto ko rin dito sa Ranger Next Gen, maganda yung positioning ng infotainment display niya. Kasi ka-level lang ito ng dashboard, unlike sa ibang competitor niya na nasa taas yung infotainment display. Kaya pag natamaan ng direct sunlight, medyo hindi mo na makita yung display. Meron din siya mga auxiliary switches dito sa ceiling. So naka-ready na agad kung magpapalagay ka ng mga auxiliary lights, meron ka ng switch agad na nakaabang. Dito na-appreciate ko talaga yung linaw ng 360 camera. Duman tayo dito sa masikip na pila, so walang kahirap-hirap dahil may 360 camera tayo, which is talaga magagamit mo sa ganito kalaking sasakyan. Sa ride quality naman, meron itong coil spring with Fox shocks, kaya mararamdaman mo talaga yung riding comfort niya. May mga dinaanan tayong speed bumps dito and na-absorb talaga ng suspension yung mga road imperfections. Hindi siya bouncy, hindi rin siya matagtag, which is talagang ginawa ang sasakyan na ito para sa dirt racing, off-road, at talagang matibay yung suspension niya. If sa commercial na panood nyo, talagang tumatalon pa to without any problem. Napaka-minimal din ng kanyang body roll. Same sa normal Ranger natin. Yung steering wheel niya magaan kapag normal speed. Pero once na mag-increase ka ng speed, nagkakaroon ng heaviness sa steering wheel, which is good para you feel connected on the road. Sa fuel consumption naman, based sa Ford Motors, nagre-range ito ng 7.51 kilometers in mixed driving conditions. Sa laki at bigat ng sasakyan na ito, yung 7.51 kilometers per liter is so good na.
Kasi sa normal Ranger natin, nagre-range tayo ng 9 kilometers per liter. Sa technology naman, meron itong adaptive cruise control with stop and go and lane centering. So para siya naka-autopilot. Kahit hindi mo hawakan yung steering wheel or apakan yung gas and brakes, aandar siya ng kusa. Meron din siyang adjustable speed limiter, auto high beam, pre-collision assist, dynamic brake support, forward collision warning system, cross traffic alert and braking, and 360 camera. Hindi ko na siya mabanggit isa-isa pero yun ang mga importante. Pero expect nyo na loaded sa specs to kasi ito yung top variant ng Ranger. So to summarize guys, why this Raptor is the best pickup truck you can buy right now. Yung engine niya napaka-refined, tahimik, and torquey. Sa ride and handling naman, napaka-comfortable. Ang gaan ng steering wheel, yung suspension niya, napaka-smooth ng play. Loaded din siya sa specs for safety and technology, which is may mga features dito na hindi mo makikita sa other pickup truck. For example, yung 12-inch infotainment display niya na mataas yung resolution, 230 volts and 12 volts socket at the bed, powder-coated aluminum side steps, electronic oil life indicator, metal underbody protection, terrain management system with 7 drive modes, at trail control. So talagang napaka-worth the price ang sasakyan na ito. Kung may pera lang ako, Raptor na yung binili ko. Kaso wala eh. Sana nakatulong ang video na ito sa pagpili ng bago nyong sasakyan. So hanggang dito na lang. Please like and subscribe. Ride safe. Bye!